Ang mayaman kong asawa. T. 1901 hanggang 1910 The Embarrassed Holy Sons. Ang mga taong ito ay mukhang napaka-miserable. Puno sila ng dugo at ang kanilang mga damit ay punit-punit at punit-punit. Walang tigil na umaagos ang dugo sa kanilang mga bibig. Ang ilan sa kanila ay nabasag pa ang kalahati ng kanilang mga katawan. Sila ay walang iba kundi si Shifeng at ang iba pa. Sa pagtingin sa ilang nahihiyang mga tao, hindi maiwasan ni Saint Tesgo na magulat. Mabilis siyang naglakad palapit sa kanila. Kayo. Nagulat si Saint Tesgo. Hindi pinansin ni Yan Yunfan si Saint Tesgo. Ibinaling niya ang kanyang ulo para titigan ang dalawang Master of Path of Heaven. Ito ba ang pinili mong landas? Muntik na tayong mamatay doon. Galit na sabi ni Yan Yunfan. Ang dalawang Master of Path of Heaven ay nasa mas masahol pa na kalagayan. Bumulwak ang dugo mula sa kanilang mga katawan, at ang kanilang panloob na chi ay lubhang hindi matatag. Sa harap ng galit na dagindong ni Yan Yunfan, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Bahagya lang silang nakahinga. Peace-starved. Buti na lang, swerte tayo. Kung hindi, baka mamatay na tayo sa sanctum. Sinabi rin ni si Shifeng. Sa sandaling ito, tila natauhan siya at hindi maiwasang mapatingin kay Saint Tesgo. Nang makita si Saint Tesgo na nasa perpektong kondisyon, isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni si Shifeng. Mabilis siyang lumingon sa paligid na para bang may hinahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak ang tingin ni si Shifeng kay Jinyu. Nang mapansin ang masalimuot na ekspresyon ni si Shifeng, sinimulan siyang kutsain ni Jinyu. Mr. C, binalaan na kita pero hindi ka nakinig, sabi niya na may mahinang ngiti. Magsasalita pa lang si Shifeng, itinulak siya ni Yan Yunfan at mabilis na naglakad papunta kay Jinyu, hinawakan ang kwelyo nito. Sabihin mo sa akin, paano mo nalaman ang tamang landas? Sigaw ni Yan Yunfan. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Sabi ni Jinyu na may malamig na mukha. Mr. Yan, maging mas magalang. Mr. Yan, huminahon ka. Sinubukan ni Saint Tesgo na pakinisin ang mga bagay-bagay. Kinagat ni Yan Yunfan ang kanyang mga ngipin at binitawan si Jinyu. Pagkatapos ay minulat niya ang kanyang mga mata at pinalaki siya. Ang batang ito ba ay Master of Path of Heaven? Kulat na sabi ni si Shifeng. Gumuso si Yan Yunfan at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, mabilis na naglakad si Changmang sa tabi ni Jinyu dahil sa takot na may mangyari sa kanya. Saint Tesgo, may nakita ka bang mga kayamanan sa sanctum na ito? Pansamantalang tanong ni si Shifeng. Natakot si Jinyu na matapon ni Saint Go ang beans, kaya dali-dali niyang sinabi, ano ang kinalaman mo kung may nakita kami? Naningkit ang mga mata ni si Shifeng at tila nakangiting sinabi niya, mukhang nakakuha kayo ng ilang kayamanan mula sa sanctum na ito. So what if you have? Wala namang kinalaman sa amin. Gumuso si Yan Yunfan. Tumawa si Saint Tesgo at iniba ang usapan. Malubhang nasugatan ka. Bakit hindi ka pumunta sa aking tirahan para magpagamot? Nagkataon na nakakuha ako ng ilang mga ointment mula sa Divine Medicine Conference hindi pa nagtagal. Paano ito? Mukhang maganda. Kung pag-uusapan, matagal na mula noong huli akong bumisita sa tirahan ni Saint Tesgo, mabilis na sagot ni si Shifeng. Noong una, gusto ni Yan Yunfan na tumanggi, ngunit ang kanyang mga pinsala ay medyo malala. Kaya pumayag din siya sa wakas. Bagamat nag-aatubili si Jinyu, wala siyang masabi. Maaari lamang niyang isama si Changmang at sumunod sa likod ni Saint Tesgo, patungo sa kanyang tirahan sa Mystic Realm. Maraming tao ang nakaupo sa malaking karwahe. Si Saint Tesgo ay nakikipag-chat sa ilang kabataang lalaki mula sa mga maharlikang pamilya. Si Jinyu ay hindi kapareho nila, kaya hindi siya nakilahok. Sa halip, kinaladkad niya si Changmang papunta sa cabin ng barkong pandigma upang tikman ang masasarap na pagkain. Jinyu? Hindi ka nila pinahirapan, di ba? Tanong ni Changmang. Hindi. Umiling si Jinyu at sinabi. Hinding-hindi sila mag-aaway sa sanctum. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Changmang. Tumingin siya sa direksyon ng deck ng barkong pandigma at malamig na sinabi, ito ba ay isang bitag? Natahimik sandali si Jinyu. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, sa tingin ko ay hindi.
Walang dahilan si Saint Gu para umatake. Malamig na bumantong hininga si Chiang Mang at sinabing, galing sila sa iisang lupon. Kung tutuusin, sino tayo? Sino ang makakasigurong hindi siya nagpapanggap? Matapos siyang paalalahanan ni Chiang Mang, medyo naging mapagbantay si Qin Yu. Magaling. Nag-iisip ka na ngayon, biro ni Qin Yu at sinabi. Pumunta ka sa impyerno. Inilibot ni Chiang Mang ang kanyang mga mata kay Qin Yu. Dapat mong isipin kung ano ang gagawin. Kung hindi, hahanap tayo ng dahilan para umalis sa lugar na ito. Walang sinabi si Qin Yu. Dahan-dahan siyang bumangon at pumunta sa bintana, pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas. Isa-isang hakbang natin, sabi ni Qin Yu pagkaraan ng ilang sandali. Kung mag-aaway tayo, kahit hindi tayo kalaban nila, makakatakas pa rin tayo. Pagkasundo ni Chiang Mang sa kanya, hindi na siya nagsalita pa. Ang barkong pandigma ay naglayag sa kalangitan, patungo sa Mystic Realm ng pamilyang Go. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminto ang barkong pandigma sa isang malaking mansyon na nasuspine sa kawalan. Ang buong mansyon ay kumikislap na may nagyayelong asul na liwanag, at ito ay parang Asgard. Sa itaas ng mansyon, may ilang malalaking salita, Cold Moon Palace. Siguro ang tirahan ni Saint Gu, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Gawin ito bago matulog at aalis ang parasite sa iyong katawan. Ang mga papuloma at kulugo ay nawawala sa 24 na oras. Uminom bago matulog. Pumuga ng malamig na hangin ang buong mansyon. Matapos makatapak sa mansyon, lahat ng bagay sa paligid ay ganap na naging malamig na ilaw at celestial aura. Sa sandaling makapasok sila sa Cold Moon Palace, isang kuneho ang tumalon sa mga bisig ni Saint Gu. Ito ay isang katanji tanging kuneho na parang dini-sketch ng isang tao. Ito ay hindi maihahambing na maganda, at bahagyang naglabas ng isang mahiwagang panloob na chi. Nang makita ni Qin Yu ang kuneho, hindi napigilan ni Qin Yu na sumimangot. Parang may naalala, lumingon si Qin Yu para tingnan ang mga salitang, Cold Moon Palace, sa likod niya. Anong mali? Tanong ni Chiang Mang. Tuldok. Hindi mo ba nararamdaman na parang pamilyar ito? Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at nagtanong. Familiar. Sa tingin ko hindi. Natigilan si Chiang Mang at napakamot sa ulo. Cold Moon Palace, ang kuneho, at ang tanawin dito, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Mukhang galing sa isang lugar. Ang Moon Palace. Chiang. Biglang natauhan si Chiang Mang. Natigilan siya at napatingin sa paligid. Baka sa mukha niya ang pagtataka at pagkagulat. Ngayong binanggit niya ito, habang tinitignan niya ito, mas lalo siyang nagugustuhan. Maaaring si Saint Gu ay si Chiang. Napakamot sa ulo si Chiang Mang. Umiling si Qin Yu at sinabing, imposible iyon. Hindi tugma ang oras. At saka, mito lang iyon. Bakit? First time mo ba dito? Sa sandaling ito, lumapit si Shifeng. Tinulyapan siya ni Qin Yu at hindi nag-abala pang tumugon. Kayo ay mga mababang antas na buhong na magsasaka at nakapasok sa Cold Moon Palace sa unang pagkakataon, sarkastikong sabi ni si Shifeng. Ito ay sapat na mabuti na magagawa mo ito. Tuldok. Ang dami mong kalokohan, nakasimangot na sabi ni Chiang Mang. Ngunit pinigilan ni Qin Yu si Chiang Mang. Tumingin siya kay si Shifeng at sinabing may mahinang ngiti, talagang curious ako sa Cold Moon Palace. Pambihirang lugar ba ito? Tama ang sinabi mo. Ang Cold Moon Palace na ito ay ipinamana ng ninuno na lola ng Saint Gu, walang pakialam na sabi ni si Shifeng. 1,902 Chiang. Ang Moon Rabbit, ancestral lola, ninuno ba ng pamilyang Gu? Tanong ni Qin Yu. Kung hindi, si Lola Gu ay isang maalamat na babae. Siya ay dating isang pag-iral na pumipigil sa isang buong rehiyon, sabi ni si Shifeng. Na may mahinang ngiti. Hindi mapigilan ni Qin Yu na bahagyang sumimangot. Patuloy niyang tanong, paano ang kuneho? Ipinasa din ba ito ni Lola Gu? Sa pagkakataong ito, si Shifeng naman ang nagulat. Bahagyang kumunot ang noo niya at sinabing, paano mo nalaman? Hindi pinansin ni Qin Yu si Shifeng. Hindi niya napigil ang umungol, si Lola Gu kaya ang Chiang hindi ba ito masyadong katawa-tawa?
Pagdating sa Holy Region, natagpuan ni Chinyu ang maraming tao na maaaring may ugnay sa mga sinaunang alamat. Hindi nito maiwasang maghinala ang mga tao. Ano ang pangalan ni Lola Gu? Patuloy na tanong ni Chinyu. Tumaas ang kilay ni si Shifeng at sinabing, may kinalaman ba ito sa iyo? Hindi mo ba iniisip na masyado kang maraming tanong? Sa tingin mo ba ay maaari kang magtanong tungkol sa pag-iral sa antas ni Lola Gu? May itatanong pa si Chinyu, ngunit mabilis na lumayo si Shifeng, hindi pinansin si Chinyu at ang iba pa. Kung mas tinitingnan ko ang Cold Moon Palace na ito, mas mukhang ito, napabuntong hininga si Changmang at sinabi. Bahagyang tumango si Chinyu. Ang buong Cold Moon Palace ay talagang kamukha ng Moon Palace. Isang napakalaking templo ang nakatayo sa harapan nila. Ang mga puting puno na puno ng celestial aura ay nakatanim sa harap ng templo, at isang mahabang kahabaan na landas ang dumaan sa halos lahat ng Cold Moon Palace. Ang maliliit na ilog na nababalot ng hamog ay nasa magkabilang gilid ng landas. Matapos dumaan sa maliit na landas, nakarating sila sa harap ng templo. Isang napakalaking malakristal na ningning na parang bowl ang kristal ang nasa harap ng templo. Patuloy itong kumikislap ng mga kakaibang kulay. Tingnan mo, ano iyon? Sa sandaling ito, itinuro ni Changmang ang isang lugar sa hindi kalayuan at mahinang sinabi. Sa isang sulyap, isang napakalaking puno ng puno ang nasa di kalayuan. Ang punong ito ay kasing kapal ng ilang taong magkayakap at daan-daang metro ang taas. Parang napakatagal na roon. Ito ay isang puno ng osmanthus, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ma'am, ito ay kahawig ng puno ng osmanthus sa alamat, bahagyang tumango si Changmang at sinabi. Sa pagkakataong ito, hindi maiwasan ni Chinyu na maghinala na ang lahat ng ito ay hindi isang pagkakataon. Marahil ay mayroong ilang hindi maaalis na koneksyon. Lahat, mangyaring pumasok. Sa sandaling ito, ang ilan sa kanila ay nakarating na sa templo. Bahagyang yumuko si Saint Aesgu at pinapasok sila. Si Chinyu at ang iba ay hindi tumayo sa seremonya at pumasok. Mas nakakagulat sa loob ng templo. Ang buong templo ay gawa sa bato, at ang mga hagdan ng bato ay tapos na. Lahat ng bagay sa paligid ay nababalot ng celestial aura. Nakadama ito ng kaluwagan at kasiyahan ng mga tao na parang nakapasok sila sa Asgard. Inakay sila ni Saint Aesgu sa mesa. Kaway ng kamay ay bumungad sa kanila si Jade Do. Pagkatapos nito, inutusan ni Saint Aesgu ang mga tao na ipadala ang banal na gamot at ibigay ito kay si Shifeng at sa iba pa. Saint Aesgu, nagkamali kami ng paghuhusga nang pumasok kami sa sanctum sa pagkakataong ito. Wala kaming nakuhang mga kayamanan. Ito ay nagsisilbi sa amin. Nang tama, direktang sabi ni Yan Yunfan. Pero medyo curious ako. Bakit ka nagtitiwala sa hindi kilalang Chinyu na ito? Sabi ni Yan Yunfan na may pagtataka. Mukhang nakaisip na ng palusot si Saint Aesgu. Ngumiti siya at sinabing, personal na napatunayan ni Mr. Chin ang kanyang kakayahan sa akin. Wala akong pagpipilian kundi magtiwala sa kanya. Kung ganoon, isa nga siyang Master of Path of Heaven. Nanlaki ang mga mata ni si Shifeng. Tama, nakangiting sabi ni Saint Aesgu. Natatakot ako na ang kanyang kakayahan ay higit pa sa inyong dalawa. Bagamat hindi kumbinsido ang dalawang Master of Path of Heaven, wala silang sinabi. Pinili ko siya, sabi ni si Shifeng sa kakaibang tono. Normal lang sa isang snob na minamaliit ang iba, walang galang na sagot ni Changmang. Naningkit ang mga mata ni si Shifeng. Tumingin siya kay Changmang at sinabing, ngayon lang, sa sanctum, wala akong magawa sa iyo at hinayaan kang magsalita ng malaya. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na hawakan ka ngayon, di ba? Maaari mong subukan sa lahat ng paraan. Malamig na sabi ni Changmang. Kayong dalawa ang bisita ko. Bakit kailangan mong maging mapusok? Natatawang sabi ni Saint Aesgu. Malamig na sumangot si Shifeng at sinabing, ililibre kita pansamantala para sa kapakanan ni Saint Aesgu. Ikinaway din ni Chinyu ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na huminahon na si Changmang. Noong gabing iyon, naghanda si Saint Aesgu ng masaganang pagkain para sa kanila. May mga engkanto pa nga na nagsasayaw sa Cold Moon Palace. Ito ay
Medyo kasiya siya. Sa gabi, inayos ni Saint Esgo ang tirahan para sa kanila, na nagpapahintulot kay Yan Yunfan at sa iba pa na gumaling. Pagkalabas ng palasyo, pumunta si Shifeng sa silid ni Yan Yunfan. Umupo siya sa tabi ni Yan Yunfan, ngumiti, at sinabing, "Brother Yan, kumusta ang mga sugat mo?" "Ayos lang ako," bahagyang tumanggo si Yan Yunfan. "Ma'am," tugon ni si Shifeng. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Brother Yan, ano sa palagay mo ang nakuha nitong Chinyu at Saint Esgu mula sa sanctum na iyon?" Dahil inimbitahan siya ni Saint Esgu sa Cold Moon Palace, tiyak na nakakuha sila ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng lahat, ito ang sanctum ng tribulation stage na mahusay na magsasaka. Bagamat hindi ito kumpleto, dapat itong may pinakamataas na kayamanan. Pag-ungol ni Yan Yunfan. Nang marinig ito, humampis si Shifeng habang mainit ang bakal. "Dapat sa atin sila. Sayang lang at inagaw sila ng isang batang tinatawag na Chinyu." Tinulyapan ni Yan Yunfan si Shifeng at sinabing, "Walang nagmamay-ari ng mga bagay. Pag-aari ang mga ito kung sino man ang kumuha nito. At saka, nagkamali tayo sa ating paghuhusga." Sumimangot si Shifeng at sinabing, "Brother Yan, handa ka bang ibigay ito sa kanila? Kalimutan ang tungkol kay Saint Esgu. Sino ba ang Chinyu na iyon? Kung gayon, ano ang iyong gagawin?" Tinulyapan siya ni Yan Yunfan at sinabing, "Kapag lumabas siya ng Cold Moon Palace, pinipilit namin siyang ibigay kaagad ang mga kayamanan." Sabi ni si Shifeng, pinaikit ang kanyang mga mata. "Hindi ako interesado," walang tigil na sabi ni Yan Yunfan. "Kung tungkol sa ginagawa mo, wala itong kinalaman sa akin." May gusto pang sabihin si Shifeng, ngunit winagayway ni Yan Yunfan ang kanyang kamay at sinabing, "Gabi na. Oras na para magpahinga ako." Nang makitang si Yan Yunfan ay nag-utos na umalis, si Shifeng ay walang pagpipilian kundi ang tumango at sabihing, "Sige." Tuldok 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 tuldok. Sa kabilang dulo, si Chinyu at Changmang ay nasa iisang silid. Bagamat si Saint Esgu ay nag-ayos ng magkahiwalay na tutuluyan para sa kanila, si Changmang ay nais na manatili kasama si Chin Yu. Tuldok. Hindi kaya ang lola ni Saint Esgu ay si Changa? Pamulong si Changmang. Walang ideya, umiling si Chinyu at sinabing, "Ngunit simula nang pumasok ako sa Mystic Realm, ang lahat ay tila misteryoso." Buntong hininga. Kung talagang inapo siya ni Changa, magiging kawili-wili, napabuntong hininga si Changmang at sinabi. Hindi umimik si Chinyu, pero masyado siyang nataranta. Mula nang tumuntong siya sa Holy Region, malaki ang epekto ng dati niyang pananaw sa mundo. Ngayong dumating na ang mga bagay sa yugtong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa maraming bagay. Si Chang Lamangyu ay hindi natulala habang nakahiga siya sa kama, nakatalikod, hindi makatulog kaya't bumangon siya. At lumabas ng silid. 1903 ang alamat ng Cold Moon Palace. Ang tanawin ng Cold Moon Palace ay lalong maganda sa gabi. Ang celestial aura ay mas masagana din. Sa dekalayuan, isang tahimik na ilog ang mabagal na umaagos, at ang tunog nito ay parang magandang musika. Umakyat si Chinyu sa tulay. Sa dilim, malabo niyang nakikita ang isang medyo magandang figure sa may rehas ng tulay. Hindi pa rin tulog si Mr. Chin. Bago makapagsalita si Chinyu, nagtanong si Saint Esgu. Saint Esgu. Nagtatakang tanong ni Chinyu. Bakit gabi na nandito ka? Katulad mo. Mahirap para sa akin na makatulog, ngumiti si Saint Esgu at sinabi. Naglakad si Chinyu sa tabi niya. Pareho silang mukhang mga espiritu sa gabi, mukhang malungkot. Saint Esgu? May itatanong ako sa iyo. Patawarin mo ako kung nasaktan ka, sabi ni Chinyu habang nakayuko. Mag-chat tayo habang naglalakad tayo, ngumiti si Saint Esgu at sinabi. Sige. Sumang-ayon si Chinyu. Kaya, sa pangunguna ni Saint Esgu, naglakad ang dalawa patungo sa napakalaking puno ng Osmanthus. Hindi mabilis ang takbo nila. Medyo mabagal pa nga. Tumingin si Chinyu sa puno ng Osmanthus sa di kalayuan at sinabi, Saint Esgu, ilang taon na ang puno ng Osmanthus na iyon. Mukhang hindi nagulat si Saint Gu sa tanong ni Chinyu. Lahat ng pumunta sa Cold Moon Palace ay tila interesado sa puno.
Ito ay naiwan ng aking ninuno na lola. Ito ay nasa loob ng higit sa 5,000 taon. Nasaksihan nito ang pagtaas at pagbagsak ng isang henerasyon, sabi ni Saintes Gu. Pasensya na sa pagtatanong. Siya nga ba ang pangalan ng lola ng pamilya Gu? Tanong ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi, umiling si Saintes Gu at sinabi. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Tila nagkataon lang ang lahat ng ito. Gayunpaman, ang pangalan ni Lola ay may mga salitang, Changa. Noon, tinawag din siya ng ilang mga enchanted fairy. Ang huling pangungusap ni Saintes Gu ay nagpalaki sa mga mata ni Chinyu. Talagang hindi ito nagkataon. Kulat na sabi ni Chinyu. Anong problema? Bakit tinatanong ito ni Mr. Chin? Tanong ni Saintes Gu. Hindi pinansin ni Chinyu ang sinabi ni Saintes Gu ngunit nagpatuloy, Saintes Gu, sino ang ama ng iyong lola? Naging hindi natural ang ekspresyon ni Saintes Gu sa pagbanggit nito. Huwag mo akong papansinin kung hindi komportable na sabihin. Nang makita ang kanyang ekspresyon, ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Hindi talaga nakakaabala, ngumiti si Saintes Gu at sinabi. Medyo kakaiba lang nabanggitin ang pangalan ng sinaunang emperador sa Cold Moon Palace, tinaunang emperador. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Ang ama ng Enchanted Fairy ay marahil ang pinagmula ng bloodline ng pamilyang Go. Mr. Chin, bakit interesado ka sa nakaraan ng aking pamilyang Go? Nagtatakang sabi ni Saintes Gu. Umiling si Chinyu, ngumiti, at sinabing, ito ang unang pagkakataon na pumasok ako sa siyam na dakilang pamilyang Maharlika. Natural na curious ako. Sa iyong nakaraan. Walang pinagdudahan si Saintes Gu. She just chuckled and said, kami lang ang maswerte na biniyayaan ng aming mga ninuno. Hindi na nang-ahas si Chinyu na magtanong pa. Napakaraming alamat tungkol sa Immortal Emperor, at ang kanilang pag-iral. Ay napakahiwaga. Kahit na matagal na silang namatay, natatakot pa rin ang mga tao. Mr. Chin? May ilan din akong itatanong sa iyo, biglang sabi ni Saintes Gu. Bahagyang yumuko si Chinyu, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Saintes Gu. Bakit mo gustong pumasok sa pamilya yan? Ngumiti si Saintes Gu at nagtanong. Bahagyang nanigas ang katawan ni Chinyu, at sinabi niya na may hindi natural na ekspresyon, ako. Curious din ako sa pamilya yan. Dahil sa curiosity lang. Nagtaas ng kilay si Saintes Gu. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng hindi maipaliwanag na kulay. Ang mga tao ay natakot na. Tumingin sa kanya ng direkta sa takot na sila ay makikita. Oo, curious lang ako, sabi ni Chinyu na nakayuko. Talaga, hindi dahil sa bloodline ng Saintes ng pamilya yan. Ngumiti si Saintes Gu at sinabi. Nang marinig ito, biglang nag-ulo ang puso ni Chinyu. Kahit sinubukan niyang pigilan ang sarili, medyo hindi natural ang ekspresyon niya. Siyempre hindi. Huminga ng malalim si Chinyu at sinubukang maging kalmado. Ngumiti si Saintes Gu nang walang sinasabi. Tumingin siya sa puno ng osmanda sa di kalayuan at sinabing, ang sabi-sabi na ang bloodline ng pamilya yan ay perfect match made in heaven sa magulong katawan. Kapag sila ay nag-dual cultivate, ang mga epekto ay hindi na maiisip. Akala ko si Mr. Chin ay tumututok sa bloodline. Lihim na natigilan si Chinyu. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Saintes Gu ang tungkol sa bloodline ni Yan Rozo. Tila hindi nalihim ang bagay na ito sa Holy Region. Siyempre hindi. Hindi ako kwalipikadong mapalapit sa santo ng pamilya yan, nagsisinungaling lang si Chinyu. Tumingin si Saintes Gu kay Chinyu at nakangiting sinabi, maaaring hindi mo ito ginagawa para sa bloodline ni Yan Rozo, ngunit maniniwala ba ang pamilya yan sa iyo? Maniniwala ba si Shio? Kung pumasok ka sa pamilya yan, ano ang pagkakaiba sa isang tupa sa yungib ng tigre? Tandang pananong panipi. Matapos mapaalalahanan ni Saintes Gu, biglang naintindihan ni Chinyu. Kumunot ang noo niya at tumingin kay Saintes Gu, sinabing, Thomas si Saintes Gu. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Kailangan mo bang pumunta? Ngumiti si Saintes Gu at sinabi. Oo. Tumango si Chinyu. Sige, nakangiting sabi ni Saint Gu.
Maaari kang gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang iyong panloob na chi upang hindi makita ng iba ang iyong pangangatawan. Secret technique, bulong ni Chinyu. Saintes Gu, mayroon ka bang lihim na pamamaraan? Tinubukan ni Chinyu na magtanong. Hindi kailangan ng pamilyang Gu ng ganoong lihim na pamamaraan para itago ang ating panloob na chi, umiling si Saintes Gu. Nagdulot ito ng problema kay Chinyu. Tila maaari lamang siyang bumalik at hanapin ang kanyang alaala. Ngunit, ang lihim na pamamaraan na ito ay hindi bihira. Kung gusto mo ito, hindi ito dapat maging masyadong mahirap, sabi ni Saintes Gu. Napakalaki ng Zhongzhou. Walang bagay na hindi mo mahahanap. Sumang-ayon si Chinyu pagkatapos mag-isip. Mayroong ilang mga lihim na pamamaraan na maaaring itago ang panloob na chi ng isang tao. Ngunit si Chinyu ay hindi basta-basta maghahanap ng isang lihim na pamamaraan. At mauunawaan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pamilya yan. Kung siya ay nakita, siya ay nasa malaking problema. Siyempre, iminumungkahi ko na takpan mo rin ang iyong mukha para walang makakilala sa iyo, patuloy ni Saintes Gu. Salamat sa iyong paalala, Saintes Gu, tumango si Chinyu at nakangiting sinabi. Hindi naging mahirap na baguhin ang hitsura ng isang tao. Noong nasa Eret pa siya, nagawa ito ni Fang Yu, lalo na sa Holy Region. Habang nag-uusap sila, dumating ang dalawa sa ilalim ng puno ng Osmanthus. Nakatayo sa ilalim ng puno, nakaramdam si Chinyu ng hindi kapani-pani walang kakaibang pakiramdam. Parang ramdam na ramdam niya ang pag-ikot at nakaraan ng puno sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon. Pagtingin, hindi kalayuan sa puno ng Osmanthus, maraming puno at bulaklak ang kumukutitap. Ang mga puno at bulaklak na ito ay pambihira, kumikinang na may mahiwagang kulay sa dilim. Kinawayan ni Saintes Gu ang kanyang kamay at bahagyang tumapik sa direksyon na nasa harapan niya. Isang sinag ng liwanag ang dumapo sa isang bakanteng espasyo. Ilalagay ko ang buto ng sinaunang puno ng Bodhi doon. Ano sa palagay mo? Ngumiti si Saintes Gu at nagtanong. 1,904 na interesado sa aking katawan. Tumingin si Chinyu sa paligid at napagtantong lahat ng mga halaman dito ay bihira at mahalaga. Ang lugar na ito ay napakahusay, ngunit hindi ko alam kung ito ay ligtas, tumango si Chinyu at sinabi. Ligtas. Nagdududa ka sa kaligtasan ng Cold Moon Palace. Hindi napigilan ni Saintes Gu na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Naramdaman din ni Chinyu na siya ay katawa-tawa. Ito ang pamilyang Gu, at ang Cold Moon Palace ay ipinasa mula sa kanilang mga ninuno. Sino ang maaaring pumunta dito at gumawa ng gulo? Naging katawa-tawa ako. Napangiti si Chinyu ng mapait. Umiling si Saintes Gu, na nagpapakita ng kanyang pag-unawa. Sa oras na ito, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at tumingin sa malaking puno ng Osmanthus. Saintes Gu, patawarin mo ako sa pagtatanong. May pinutol ba ang punong ito noong nakaraan? Tinubukan ni Chinyu na magtanong. Nang marinig ito, si Saintes Gu ay nagkaroon ng masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Chinyu nang may pagtataka at pagbabantay, at sinabi, paano mo nalaman ito? Naramdaman ni Chinyu ang pagbabantay ni Saintes Gu at ipinaliwanag niya, Saintes Gu, mangyaring huwag intindihin. Kaya lang may narinig akong ilang alamat. Ang kwento sa alamat ay halos kapareho sa Cold Moon Palace. Alamat? Anong alamat? Tanong ni Saintes Gu. Isa itong mundo sa kabilang panig ng mabituing kalangitan, sabi ni Chinyu pagkatapos ng ilang pag-iisip, dadalhin kita doon kung may pagkakataon sa hinaharap. Hindi na nagtanong pa si Saintes Gu, ngunit halatang may mga pagdududa pa rin siya. Tuldok. Nang sumunod na araw, dumating muli si Chinyu sa Great Hall ng templo. Umupo sina Chinyu at Chang Mang sa kanilang mga upuan at nagsimulang kumain ng walang sinasabi. Lalo na si Chang Mang. Maganda ang kanyang katawan, sa simula, at sa paraan ng pagsubo niya ng pagkain, para siyang mabangis na hayop na nagugutom sa loob ng maraming araw. Hehe. Ang mga mababang antas na magsasaka ay kumakain na parang hayop. Tinamantala ni si Shifeng ang pagkakataong kutsain. Hinampis ni Chang Mang ang mesa at sumigaw, anong sabi mo? Nililigawan mo ba si kamatayan?
Ano? May umamin na ba sa kritisismo? Nagtaas ng kilay si Shifeng. Naniniwala ka bang papatayin kita? Sabi ni Chang Mang na nanlalaki ang mata. Hinailan ni Chin Yu si Chang Mang, umiling, at sinabing, kalimutan mo na ito. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa pakikipagtalo sa kanya. Galit na sabi ni Chang Mang, okay lang kung ako ang tinutukoy niya, pero ikaw talaga ang tinutukoy niya. Hindi ako makatiis. Hindi nakaimik si Chin Yu. Ang hapunan ay nasa dulo ng buntot. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Saintes Gu kay Yan Yunfan at ngumiti, Mr. Yan, may pag-uusapan ako sa iyo. Hindi ko. Alam kong komportable ito. Tumango si Yan Yunfan, senyales kay Saintes Gu na magpatuloy. Sumulyap si Saintes Gu kay Chin Yu at nakangiting sinabi, gusto ni Chin Yu na pumasok sa pamilya Yan. Ano sa palagay mo? Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Yu ngunit hindi nagsalita. Sumulyap si Yan Yunfan kay Chin Yu at tumawa, siya. Pumasok sa pamilyang yan. Saintes Gu? Nagbibiro ka ba? Sabihin ko sa iyo, hanggat nasa pamilya pa ako ng yan, makakalimutan niya ang pagpasok sa pamilya. Mukhang inaasahan na ito ni Saintes Gu. Ngumiti siya at sinabing, sinasabi ko lang. Mr. Yan, hindi na kailangang magalit. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Chin Yu. Sa isang sandali, hindi niya maisip ang kahulugan ng aksyon ni Saintes Gu. Pagkatapos ng hapunan, binalak ni Yan Yunfan at si Shifeng na umalis sa Cold Moon Palace. Chin Yu? Dapat na rin tayong umalis, sabi ni Chang Mang. Dahil kailangan pa ni Chin Yu ng tulong ni Saintes Gu, umiling siya at sinabing, baka kailangan kong manatili dito ng ilang araw. Kung wala kang gagawin, maaari kang manatili sa akin sa Cold Moon Palace. Anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Chang Mang at nagtanong. Tumingin si Chin Yu sa paligid, hinaila si Chang Mang sa gilid, at bamulong, kailangan kong humingi ng tulong kay Saintes Gu para payagan akong makapasok sa pamilya yan. Oh, pupunta ka sa pamilya yan. Saka hindi kita sasamahan, kinawayan ni Chang Mang ang kanyang kamay at sinabi. Mabilis siyang hinaila pabalik ni Chin Yu at sinabing, kung gayon, saan ka pupunta? Napangiti si Chang Mang at sinabing, napakalaki ng mundo. Kaya kung pumunta kahit saan. Kung saan, gusto ko ring maghanap buhay sa Zhongzhou. Alam ni Chin Yu na napakahirap dalhin si Chang Mang sa pamilya yan. Kaya hindi niya napigilan. Hindi ako magtatagal sa pamilya yan. Magkita tayo dito pagkatapos ng ilang oras, sabi ni Chin Yu kay Chang Mang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Oo naman. Walang problema. Sumang-ayon si Chang Mang. Hindi na nanatili si Chang Mang. Pagkatapos magpasalamat kay Saintes Gu, umalis siya sa Cold Moon Palace. Sa makatuwid, tanging sina Chin Yu at Saintes Gu lamang ang naiwan sa Cold Moon Palace. Pagkaalis nilang lahat, pumunta si Chin Yu sa silid ni Saintes Gu. Antique style ang kwarto ni Saintes Gu. Nagkaroon ito ng scholarly atmosphere. Si Saintes Gu ay gumagawa ng tsaa sa isang mahogany table. Lumulutang ang sariwang hangin, na nagmistulang diwata si Saintes Gu. Tiningnan ni Chin Yu at nakitang enlightenment tea ang tsaa sa teapot. Tulad ng inaasahan sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, sabi ni Chin Yu na may damdamin. Nagbuhos si Saintes Gu ng isang tasa ng tsaa para kay Chin Yu at nakangiting sinabi, parang nakainom na si Mr. Chin nitong enlightenment tea. Tuldok panipi. Oo, sabi ni Chin Yu. I guess so. Noon, napakabihirang ng enlightenment tea noon. Ang pagsulong na dulot nito sa paglilinang ay lampas sa imahinasyon. Ngunit ngayong naabot na niya ang antas na ito ng paglilinang, ang mga epekto ng enlightenment tea ay naging balewala. Pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsaa, dumiretso si Chin Yu sa punto, Saintes Gu, mangyaring ituro ako sa tamang direksyon. Saan ko? Hahanapin ang sikretong pamamaraan para itago ang aking panloob na chi. Depende iyan sa mga kinakailangan ni Mr. Chin, nakangiting sabi ni Saintes Gu. Wala akong anumang mga kinakailangan. Tapat na ito hanggat hindi ako nakikita, sabi ni Chin Yu na may mapait na ngiti. Tumangala si Saintes Gu kay Chin Yu. Kumurap siya at sinabing, maaari kang makakuha mula sa lalaking may bigot. Ang ganitong uri ng lihim na kasanayan.
ay dapat nawala sa kanyang mga kamay. Natigilan si Chinyu. Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko siya lubos na kilala. At saka, hindi ko siya mahanap. Walang sinabi si Saintes ngunit itinoon niya ang kanyang tingin kay Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, na parang kinukumpirma na hindi nagsisinungaling si Chinyu, nakangiting sinabi ni Saintes Gu, maaari kitang tulungang magtanong. Talaga. Maraming salamat, Saintes Gu. Mabilis na nagpasalamat si Chinyu sa kanya. Huwag magmadaling magpasalamat sa akin, tumawa si Saint Gu at sinabi. Kung tutulungan kita, paano mo ako pasasalamatan? Napakamot ng ulo si Chinyu. Nag-isip siya ng matagal ngunit hindi pa rin niya moari kung paano sasagutin. Siya ang santo ng pamilya Gu, at wala siyang pagkukulang. Ano ang mayroon si Chinyu na maaaring pumukaw sa mga mata ng santo? Hindi ko alam. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tumawa ng mapait si Chinyu. Kalmado si Saintes Gu. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu at tahimik na sinabi, ano ang kalamangan ni Mr. Chin? Kalamangan. Napakamot ng ulo si Chinyu. Bumaba ang tingin niya sa medyo matatag niyang katawan at sumagot, ang bentahe ko. Natatakot ako. Na ang bakal kong katawan. Sa puntong ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Tumingin siya kay Saintes Gu at nagulat na sinabi, hindi ka interesado sa katawan ko, di ba? 1905 The Few Treasures in the Sanctum. Sa opinyon ni Chinyu, ang kanyang kalamangan ay walang iba kundi ang tigas ng kanyang magulong katawan. Gayunpaman, ang sinabi niya ay parang kakaiba kay Saintes Gu. Pinalaki niya si Chinyu at kinawayan, huwag kang magsalita ng walang kaparirikon. Hindi nakuha ni Chinyu ang kanyang nararamdaman. Bumaba ang tingin niya sa kanyang katawan at sinabing, bukod sa katawan na ito, parang wala na akong ibang may itutulong sa iyo. Mas kakaiba ang hitsura ni Saintes Gu. Huminga siya ng malalim at sinabi, hindi ba inaangkin mo na ikaw ang Master of Path of Heaven? Natatakot akong kakailanganin ko ang iyong tulong sa hinaharap. Natigilan si Chinyu saglit, at biglang natauhan. Kaya ito ang pinaplano ni Saint Gu. Saintes Gu, gusto talaga kitang tulungan. Sa kasamaang palad, hindi ako Master of Path of Heaven. Ang lalaking may bigot ang nagsabi sa akin ng lahat ng iyon, pagsisinungaling ni Chinyu. Pinaikit ni Saintes Gu ang kanyang mga mata at sinabing, talaga. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi alam kung paano ipapaliwanag. Gayunpaman, si Chinyu ay talagang hindi ang Master of Path of Heaven. Kung papasok siya sa isang nakakatakot na sanctum o big grave sa hinaharap, natatakot siya na hindi siya makakatulong. Nang makitang walang sinasabi si Chinyu, tumawa si Saintes Gu at sinabing, kung ayaw tumulong ni Mr. Chin, tanggapin mo na lang dahil wala akong sinabi. Tuldok panipi. Siyempre hindi, mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi. Saintes Gu, masasabi ko lang kung may maitutulong ako sa hinaharap. Tiyak na hindi ko tatanggihan. Ang sinabi mo ay sapat na, nakangiting sabi ni Saintes Gu. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan at hindi makapagsalita. Sa kakayahan ni Saintes Gu, madali niyang mahahanap ang sinumang Master of Path of Heaven. Bakit siya lumapit sa kanya? Pero kahit anong mangyari, kailangan muna niyang pumasok sa pamilya yan. Pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang palad at nagsalin ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu. Tuldok tuldok tuldok. Nang sumunod na araw, umalis si Saintes Gu sa Cold Moon Palace para maghanap ng teknik para kay Chinyu. Si Chinyu, na walang magawa, ay inilabas ang mga kayamanan na dinala niya mula sa sanctum. Ang mga ito ay isang bote ng nakamamatay na walang kamatayang tubig, 3 piraso ng tuyong banal na karne, at ilang nakakalat na materyales sa sandata. Ang mga materyales ng sandata ay medyo hindi pangkaraniwang may mga bakas ng banal na kapangyarihan. Malamang na sila ang mga labi ng mga nabasag na saint weapons. Kung mayroon akong sapat na materyales, malamang na makakagawa ako ng kumpletong saint weapon, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Siyempre, ang mga materyales na mayroon si Chinyu ay malayo sa sapat. Marahil ay may nakapunta na sa sanctum na ito, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili.
Ito ay dapat na isang mahusay na labanan. Kung hindi, paano madudurog ang Saint Weapon? Kinuha ni Chinyu ang nakamamatay na walang kamatayang tubig at ang tuyong banal na karne. Hindi kalabisan na sabihin na ang nakamamatay na immortal na tubig ay ang nangungunang material para sa pagpino ng elixir. Siyempre, ang nakamamatay na immortal na tubig ay walang silbi kay Chinyu sa puntong ito. Gagamitin lang niya ito para sa mga halamang kailangan pagkatapos niyang pumasok sa True Saint Cultivation. Kung tungkol sa 3 piraso ng tuyong banal na karne, maaari niyang subukang lumunin ang mga ito. Kahit na ang 3 piraso ng karne ng santo ay matagal nang naging tuyong karne, ito pa rin ang karne ng tunay na santo. Ang epekto ay hindi pa rin maisip. Dumampot si Chinyu ng 1 piraso ng banal na karne at inilagay ito sa kanyang bibig, sinusubukang nguyain ito. Sa kasamaang palad, ang tigas ng banal na karne ay lampas sa imahinasyon. Hindi niya ito mapunit kahit na naputol ang ngipin ni Chinyu. Mukhang subukan ko lang itong lunukan, naisip ni Chinyu sa sarili. Agad niyang nilunok ang lahat ng 3 piraso ng banal na karne at hinayaang dahan-daang magpino sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Saint Gu. Ginamit ni Chinyu ang oras upang magtanim ng dahan-dahan. Ang panloob na chi ng Cold Moon Palace ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang misteryosong panloob na chi na iba sa espiritual na enerhiya. Nakaupo dito, para siyang pinagsama sa palasyo. Ang kanyang katawan ay maaaring ilipat ang lahat ng panloob na chi ng malaya at ito ay nakatulong ng malaki sa pagsulong ng cultivation realm. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa puno ng Osmanda sa Cold Moon Palace at sinabi sa mahinang boses, marahil ay may kinalaman ito sa mahiwagang puno ng Osmandas na iyon. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang may maramdaman mula sa palasyo. Tuldok tuldok tuldok. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Saint Gu sa Cold Moon Palace. Nagmamadaling tumayo si Chinyu para salubungin siya. Saint Gu. Bahagyang yumuko si Chinyu bilang pagbati. Mataas na ikinaway ni Saint Gu ang kanyang mahabang manggas. 2 sinag ng liwanag ang nahulog sa mga kamay ni Chinyu. Nang mawala ang liwanag, 2 cultivation technique ang nasa kamay ni Chinyu. Ang pamamaraan ng paglilinang ay kumikislap na may gintong liwanag, na nagpapahiwatig na ito ay hindi karaniwan. Kinuha ni Chinyu ang mga diskarte sa paglilinang, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing, maraming salamat, Saint Gu. Huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin, nakangiting sabi ni Saint Gu. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Santo Gu, hindi talaga ako Master of Path of Heaven, ngunit matutulungan talaga. Tita, sa Holy Region, alam ko ang maraming hindi pa natuklasang mystic realms. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na sasamahan. Tita, walang sinabi si Saint Gu. Itinuon niya ang kanyang nakakaganyak na mga mata kay Chinyu na parang gusto niyang makita ito. Medyo kinabahan si Chinyu. Kung napunta si Saint Gu sa ilalim nito, malamang na magkakaroon ng gulo. Sa kabutihang palad, hindi nagtanong si Saint Gu sa huli. Ngumiti lang siya at sinabing, sige. Mahihirapan akong guluhin si Mr. Chin. Tila may naalala si Chinyu sa puntong ito. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad, at isang bola ng lila na espiritual na apoy ang tumalon dito. Kung kailangan ni Saint Gu na pinuhin ang elixir, baka makatulong ako, nakangiting sabi ni Chinyu. Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa magagandang mata ng Saint Gu. Nagtataka siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, isa kang alchemist. Inalis ni Chinyu ang espiritual na apoy sa kanyang palad at nakangiting sinabi, sa palagay ko. Tumingin si Saint Gu kay Chinyu at mas naging curious. Gayunpaman, hindi siya nagtanong ng anuman at tumawa lang at sinabing, sige. Kasunod nito, sinimulan ni Chinyu na pag-aralan ang 2 teknik na ito. Sinubukan niyang takpan ang panloob na chi ng kanyang katawan, sugpuin ang kanyang cultivation realm, at baguhin pa ang kanyang hitsura. Hindi lumabas ng silid si Chinyu sa loob ng 9 na araw. Sa araw na ito, sa madaling araw, ang mukha ni Chinyu ay gumawa ng malutong na tunog na parang beans na patuloy na tumutusok.
Nagmula sa pisngi niya ang sakit. Alam ni Chinyu na iyon ay dahil ang kanyang mga buto sa mukha ay muling nabubuo upang baguhin ang kanyang hitsura. Nagmamadali siyang humarap sa salamin at nakita niya ang kanyang mukha na patuloy na nagbabago. Ang kinalabasan ay tila random. Dahil hindi ito maaaring panghimasukan ni Chinyu sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, nasa kalooban ng langit na makita. Kung ano ang mangyayari sa kanyang hitsura sa huli. Pagkalipas ng ilang minuto, isang bagong mukha ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Sa pagtingin sa mukha, si Chinyu ay natahimik saglit, at ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Masyadong pangit ang mukha na ito. Na-deform lang ito. Masusuka ang sinumang makakita nito. Ang gwapo kong mukha. Nadurog ang puso ni Chinyu, pinalo ang kanyang dibdib at pinagtatadyakan ang kanyang mga paa. Ang pamamaraan na ito ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang buwan. Kahit na hindi nasisiyahan si Chinyu dito, maaari lamang niyang isuot ang pangit na mukha na ito. Na mas kakaiba. Huminga siya ng malalim at sinabi, hindi ba inaangkin mo na ikaw ang Master of Path of Heaven? Natatakot akong. Kakailanganin ko ang iyong tulong sa hinaharap. Natigilan si Chinyu saglit, at biglang natauhan. Kaya ito ang pinaplano ni Saint Gu. Saintess Gu? Gusto talaga kitang tulungan. Sa kasamaang palad, hindi ako Master of Path of Heaven. Ang lalaking may bigot ang nagsabi sa akin ng lahat ng iyon, pagsisinungaling ni Chinyu. Pinaikit ni Saintess Gu ang kanyang mga mata at sinabing, talaga. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, hindi. Alam kung paano ipapaliwanag. Gayunpaman, si Chinyu ay talagang hindi ang Master of Path of Heaven. Kung papasok siya sa isang nakakatakot na sanctum o big grave sa hinaharap, natatakot siya na hindi siya makakatulong. Nang makitang walang sinasabi si Chinyu, tumawa si Saintess Gu at sinabing, kung ayaw tumulong ni Mr. Chin, tanggapin mo na lang dahil wala akong sinabi. Siyempre hindi, mabilis na ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabi, Saintess Gu? Masasabi ko lang kung may maitutulong ako sa hinaharap, tiyak na hindi ko tatanggihan. Ang sinabi mo ay sapat na, nakangiting sabi ni Saintess Gu. Hindi mapigilan ni Chinyu na matigilan at hindi makapagsalita. Sa kakayahan ni Saintess Gu, madali niyang mahahanap ang sinumang Master of Path of Heaven. Bakit siya lumapit sa kanya? Pero kahit anong mangyari, kailangan muna niyang pumasok sa pamilya yan. Pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang palad at nagsali ng isang tasa ng tsaa para kay Chinyu. Nang sumunod na araw, umalis si Saintess Gu sa cold moon palace para maghanap ng teknik para kay Chinyu. Si Chinyu, na walang magawa, ay inilabas ang mga kayamanan na dinala niya mula sa sanctum. Ang mga ito ay isang bote ng nakamamatay na walang kamatayang tubig, 3 piraso ng tuyong banal na karne, at ilang nakakalat na materyales sa sandata. Ang mga materyales ng sandata ay medyo hindi pangkaraniwang may mga bakas ng banal na kapangyarihan. Malamang na sila ang mga labi ng mga nabasag na saint weapons. Kung mayroon akong sapat na materyales, malamang na makakagawa ako ng kumpletong saint weapon, naisip ni Chinyu. Kanyang sarili. Siyempre, ang mga materyales na mayroon si Chinyu ay malayo sa sapat. Marahil ay may nakapunta na sa sanctum na ito. Naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Ito ay dapat na isang mahusay na labanan. Kung hindi, paano madudurog ang saint weapon? Kinuha ni Chinyu ang nakamamatay na walang kamatayang tubig at ang tuyong banal na karne. Hindi kalabisan na sabihin na ang nakamamatay na immortal na tubig ay ang nangungunang material para sa pagpino ng elixir. Siyempre, ang nakamamatay na immortal na tubig ay walang silbi kay Chinyu sa puntong ito. Gagamitin lang niya ito para sa mga halamang kailangan pagkatapos niyang pumasok sa True Saint Cultivation. Kung tungkol sa 3 piraso ng tuyong banal na karne, maaari niyang subukang lumunin ang mga ito. Kahit na ang 3 piraso ng karne ng santo ay matagal nang naging tuyong karne, ito pa rin ang karne ng tunay na santo. Ang epekto ay hindi pa rin maisip. Dumampot si Chinyu ng 1 piraso ng banal na karne at inilagay ito sa kanyang bibig, sinusubukang nguyain ito. Sa kasamaang palad, ang tigas ng banal na karne ay lampas sa imahinasyon.
Hindi niya ito mapunit kahit na naputol ang ngipin ni Chinyu. Mukhang. Subukan ko lang itong lunukan, naisip ni Chinyu sa sarili. Agad niyang nilunok ang lahat ng 3 piraso ng banal na karne at hinayaang dahan-daang magpino sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, hindi na bumalik si Saint Go. Ginamit ni Chinyu ang oras upang magtanim ng dahan-dahan. Ang panloob na chi ng Cold Moon Palace ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang misteryosong panloob na chi na iba sa espiritual na enerhiya. Nakaupo dito. Para siyang pinagsama sa palasyo. Ang kanyang katawan ay maaaring ilipat ang lahat ng panloob na chi ng malaya at ito ay nakatulong ng malaki sa pagsulong ng cultivation realm. Pinuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa puno ng Osmanda sa Cold Moon Palace at sinabi sa mahinang boses, marahil ay may kinalaman ito sa mahiwagang puno ng Osmandas na iyon. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, sinusubukang may maramdaman mula sa palasyo. Makalipas ang 3 araw, bumalik si Saint Esgu sa Cold Moon Palace. Nagmamadaling tumayo si Chinyu para salubungin siya. Saint Esgu, bahagyang yumuko si Chinyu bilang pagbati. Mataas na ikinaway ni Saint Esgu ang kanyang mahabang manggas. 2. Tinag ng liwanag ang nahulog sa mga kamay ni Chinyu. Nang mawala ang liwanag, 2 cultivation technique ang nasa kamay ni Chinyu. Ang pamamaraan ng paglilinang ay kumikislap na may gintong liwanag na nagpapahiwatig na ito ay hindi karaniwan. Kinuha ni Chinyu ang mga diskarte sa paglilinang, itinaas ang kanyang mga kamay, at sinabing, maraming salamat, Saint Esgu. Huwag kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Nakangiting sabi ni Saint Esgu. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Santo Gu, hindi talaga ako Master of Path of Heaven, ngunit matutulungan talaga kita. Sa Holy Region, alam ko ang maraming hindi pa natuklasang mystic realms. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na sasamahan kita. Walang sinabi si Saint Esgu. Itinuon niya ang kanyang nakakaganyak na mga mata kay Chinyu na parang gusto niyang makita ito. Medyo kinabahan si Chinyu. Kung napunta si Saint Esgu sa ilalim nito, malamang na magkakaroon ng gulo. Sa kabutihang palad, hindi nagtanong si Saint Esgu sa huli. Ngumiti lang siya at sinabing, sige. Mahihirapan akong guluhin si Mr. Chin. Tila may naalala si Chinyu sa puntong ito. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad, at isang bola ng lila na espiritual na apoy ang tumalon. Dito. Kung kailangan ni Saint Esgu na pinuhin ang elixir, baka makatulong ako, nakangiting sabi ni Chinyu. Isang bakas ng pagtataka ang sumilay sa magagandang mata ng Saint Esgu. Nagtataka siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, isa kang alchemist. Inalis ni Chinyu ang espiritual na apoy sa kanyang palad at nakangiting sinabi, sa palagay ko. Tumingin si Saint Esgu kay Chinyu at mas naging curious. Gayunpaman, hindi siya nagtanong ng anuman at tumawa lang at sinabing, sige. Kasunod nito, sinimulan ni Chinyu na pag-aralan ang 2 teknik na ito. Sinubukan niyang takpan ang panloob na chi ng kanyang katawan, sugpuin ang kanyang cultivation realm, at baguhin pa ang kanyang hitsura. Hindi. Lumabas ng silid si Chinyu sa loob ng 9 na araw. Sa araw na ito, sa madaling araw, ang mukha ni Chinyu ay gumawa ng malutong na tunog na parang beans na patuloy na tumutusok. Nagmula sa pisngi niya ang sakit. Alam ni Chinyu na iyon ay dahil ang kanyang mga buto sa mukha ay muling nabubuo upang baguhin ang kanyang hitsura. Nagmamadali siyang humarap sa salamin at nakita niya ang kanyang mukha na patuloy na nagbabago. Ang kinalabasan ay tila random. Dahil hindi ito maaaring panghimasukan ni Chinyu sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, nasa kalooban ng langit na makita kung ano ang mangyayari sa kanyang hitsura sa huli. Pagkalipas ng ilang minuto, isang bagong mukha ang lumitaw sa harap ni Chinyu. Sa pagtingin sa mukha, si Chinyu ay natahimik saglit, at ang kanyang puso ay puno ng halo-halong damdamin. Masyadong pangit ang mukha na ito. Na-deform lang ito. Masusuka ang sinumang makakita nito. Ang gwapo kong mukha. Nadurog ang puso ni Chinyu, pinalo ang kanyang dibdib at pinagtatadyakan ang kanyang mga paa.
Ang pamamaraan na ito ay maaari lamang gamitin isang beses sa isang buwan. Kahit na hindi nasisiyahan si Chinyu dito, maaari lamang niyang isuot ang pangit na mukha na ito. 1907 The Terror of the Stone Stairways. Ang malajade na hagdanan ng bato ay hindi kapani-pani walang puti na parang sumisimbolo ng magandang implikasyon. Gayunpaman, ang mas mahusay na mga bagay ay tila, mas maraming mga sakuna ang kanilang dadalhin. Umakyat si Chinyu sa hagdan ng bato, hakbang-hakbang. Isang lihim na pamamaraan ang naiset up sa buong lungsod, at walang sino man ang maaaring gumamit ng kanilang espiritual na kapangyarihan. Bilang resulta, ang lahat ay hindi naiiba sa mga ordinaryong tao. Sa kabutihang palad, ang pisikal na lakas ni Chinyu ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Kaya naman, hindi masyadong mahirap para sa kanya ang maglakad sa hagdan ng bato. Gayunpaman, ang iba ay hindi kasing swerte ni Chinyu. Maraming tao ang nakahiga sa hagdan ng bato, humihingal. Ang ilan sa kanila ay pagod na ang kanilang mga paa o higit sa kalahati ng kanilang mga buto ay nakalantad upang makuha ang pag-aproba ng pamilya yan. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Chinyu. Ang mga tao sa hagdanan ng bato ay mukhang mga refugee. Nakakaawa silang tingnan. Napatingin siya sa isang cultivator sa tabi niya. Ang kalahati ng mga buto ng paa ng magsasaka na ito ay nanghina, ngunit patuloy pa rin siyang umakyat ng nahihirapan. Bakit kailangan mong pumasok sa pamilya yan? Tanong ni Chinyu, na parang naguguluhan. Ano ang silbi nito? Sumulyap ang kabilang partido kay Chinyu at sinabing, hindi ba't pareho kayo? Hindi ito pareho, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. At least mas mababa ang babayaran ko kaysa sa iyo. Ang magsasaka ay hindi nagalit. Bumantong hininga siya at sinabing, tama. Ang hagdanang ito na bato ay ginagamit para piliin ang mas kilalang mga tao. Sa sandaling isang hakbang dito, sila ay naitala. Recorded. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Chinyu. Itinuro ng cultivator ang pamilya yan at sinabing, ang bawat tao'y may iba't ibang oras upang umakyat. Kung mas maikli ang oras, mas mataas ang marka. Kung lumampas ka sa isang buwan, wala itong saysay kahit na maaari kang umakyat. Biglang napagtanto ni Chinyu kung bakit ayaw sumuko ng mga taong ito kahit na ang kanilang mga paa ay pagod na. Hindi lamang ang magsasaka na ito, ngunit ang lahat ng iba pang mga magsasaka sa paligid niya ay nasa parehong estado, na tumitingin sa matinding sakit. Ang mga mata ni Chinyu ay puno ng habag na hindi maitago. Ang cultivator na nakatayo sa isang tabi ay tila nabasa ang nasa isip ni Chinyu. Bumantong hininga siya at sinabing, kapag umakyat ka sa mas mataas, makakakita ka ng mas maraming kalunos-lunos na eksena. Naiintindihan ni Chinyu. Ang mga tao sa itaas ay mas masasaktan lamang, at ang ilan ay maaaring namatay pa sa batong hagdanan. Kung hindi mo magawa, bakit hindi mo piliin na umalis? Tanong ni Chinyu na may pagkalito. Bumantong hininga ang magsasaka at sinabing, nasa kalagitnaan na tayo. Sino ang handang sumuko? Bukod dito, ang pag-akyat sa posisyon na ito ay naubos ang lahat ng ating pisikal na lakas, at ang ating katawan ay naubos sa sukdulan. Kahit na tumaas ka man o bumaba, hindi natin maiiwasan ang kamatayan. Kaya bakit hindi natin subukan? Hindi nakaimik si Chinyu. Sa sitwasyong iyon, parang nasa dilema. Kahit na pumasok tayo sa pamilya yan, ano ang mga benepisyo? Napabuntong hininga si Chinyu. Maraming benepisyo. Mahusay ang pakikitungo ng pamilya yan sa mga magsasaka. Bawat buwan, makakatanggap sila ng 10 bote ng likido ng iba't ibang halamang gamot at magkakaroon ng pagkakataong makinig sa pamamaraan ng Dao, sabi ng magsasaka. Maraming cultivator ang nagtagumpay sa pamilya yan. Ang ilan ay sinamantala pa ang pagkakataong makapasok sa True Saint Cultivation Realm. Sino ba ang hindi maiinggit? Si Chinyu ay tahimik, nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Marahil ay nakaalis na si Chinyu mula sa pinakamababang antas ng mga buhong na magsasaka at hindi na nauunawaan ang kanilang aktwal na kalagayan sa buhay at paglilinang. Nagpatuloy sa pag-akyat ang dalawa. Si Chinyu ay mukhang mas nakaka-relax sa ilalim ng sitwasyon ng hindi pinapayagang gamitin ang espiritual
Nakapangyarihan, may kalamangan ang magulong katawan ni Chinyu. Gayunpaman, alam ni Chinyu na kailangan niyang maging mahinahon kapag pumunta siya sa pamilya yan upang maiwasang makita. Kaya, binalak niyang tapusin ang pag-akyat sa hagdan ng bato sa loob ng 1 buwan. Habang umaakyat ang dalawa, may biglang lumipad sa langit gamit ang isang banal na artifact at dumaong sa bulubundukin ng pamilya yan. Nang makita iyon, nalilitong sinabi ni Chinyu, bakit hindi umakyat ang taong iyon sa hagdan ng bato? Nag-o-overthink ka. Inimbitahan siya ng pamilya yan, kaya natural na hindi niya kailangang umakyat ng kahit anong batong hagdanan at hindi mapipigilan ng porma sayon, paliwanag ng kabilang partido. Tumanggo si Chinyu at hindi na nagsalita pa. Pero kung iisipin mo, sa itsura mo, baka hindi ka nila gusto kahit na pumasok ka sa pamilya yan, nakangiting sabi ng magsasaka. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang mukha at naalala ang kanyang pangit na mukha. Huwag mong sabihin sa akin na ang pamilya yan ay isinasaalang-alang din ang hitsura ng isa. Naguguluhang sabi ni Chinyu. Tandang padamdam. Of course, they do. Kapag may pumasok sa Yan family, he'll be representing the family. Kung sobrang pangit niya, hindi ba siya magiging kahihiyan sa pamilya? Nakangiting sabi ng magsasaka. May masamang pakiramdam si Chinyu sa kanyang puso. Di man ito. Baka magdulot ng gulo ang pangit na mukha na ito. Iniyuko ni Chinyu ang kanyang katawan at tumingin sa ibaba, ngunit hindi na niya ito makita ng malinaw. Ibig sabihin na abot na niya ang napakataas na posisyon. Hindi makatotohanan ang pag-address niya ngayon. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Tuldok. Nagpatuloy sa pag-akyat ang dalawa. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, pagod na pagod ang magsasaka. Lalong lumala ang sugat sa kanyang paa, na nag-iwan ng mga bakas ng dugo sa hagdan ng bato. Damaloy ang dugo sa hagdan ng bato at nawala ng walang bakas sa loob ng wala pang kalahating segundo. Para itong Sumanga. Hindi nakapagtataka na napakalinis ng mga hagdan ng bato, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Kuya, natatakot ako na hindi ako makakarating. Ikinaway ng cultivator ang kanyang kamay sa puntong ito. Nakaupo sa stone stairway, mukhang pagod na pagod siya, at medyo madilim ang internal chi niya. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Hindi ko alam, medyo kalmado ang itsura niya at nakangiting sabi. Malamang mamatay ako sa hagdan ng batong ito. Sige ka. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit alam niyang kung tutulong siya, malamang na magdudulot siya ng hindi kinakailangang gulo. Kaya naman, tumanggo si Chinyu at sinabing, good luck sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, nagpatuloy si Chinyu sa pag-akyat. Kung mas mataas ang kanilang pag-akyat, mas maraming nasawi. Hindi na kasing linas ng dati ang mga hagdan ng bato sa paligid dahil sa sobrang dami ng dugo, dahilan para mawalan ng kakayahang sumipsip ng dugo ang mga hagdan ng bato. Napahinto si Chinyu sa kanyang kinatatayuan nang makita niya ang eksena. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumalikod, at bumalik sa nagsasaka. Bakit ka bumalik? Nagulat ang magsasaka nang makita si Chinyu. Walang sinabi si Chinyu. Kumuha siya ng pil mula sa kanyang special magic artifact at itinapat ito sa bibig ng cultivator. Ang pil na ito ay hindi gaanong halaga, ngunit maaari itong magpagaling ng mga sugat. Matapos inumin ang tableta, agad na bumuti ang sugat ng magsasaka. Sabay na tayo, sabi ni Chinyu. Ibinuko ng cultivator ang kanyang bibig at tumingin kay Chinyu sa kanyang harapan. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, bihira ang mga tabletas sa mga hagdan ng bato na ito. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang makakaligtas sa isang tableta lang. Ngunit namatay pa rin sila sa hagdanan ng bato sa bandang huli. Hindi labis na sinabi na sa mga hagdan ng bato na ito, ang mga pildores ay parang subo ng tubig sa disyerto, lubhang mahalaga. Maraming salamat. Itinaas ng cultivator ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Sa pagkakataong ito, matutulungan lang kita, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Kung kaya mo bang umakyat, depende sa swerte mo. 1908 ang pamilya yan at isla ng Shuang. Sa tulong ni Chinyu, tila mas madali ang kanyang pag-akyat. Mula sa pakikipag-chat, nalaman ni Chinyu na ang pangalan niya ay Nanwaiso.
Nasa early stage din siya ng reversion void ngunit hindi na maka-advance pa bilang isang rogue cultivator. Kaya naman, nagpa siya siyang tumapak sa mga hagdan ng bato na ito, umaasang makahanap ng magandang kapalaran. Sa pamilya yan. Gumawa rin si Chinyu ng pangalan para sa kanyang sarili, Chinyan, para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sa daan, patuloy na ipinadala ni Chinyu ang kanyang pananampalataya kay Nanwaiso. Sa suporta ng kapangyarihan ng pananampalataya, si Nanwaiso ay talagang naging mas tiwala. Ang iba naman, hindi sila pinalad. Sa daan, nakita ni Chinyu ang hindi mabilang na puting buto. Napakalupit noon. Sa pamilya yan, may tahimik na nanunood sa eksena. Para silang mga tunay na Diyos na tumitingin sa mga mortal. Puno ng kayabangan ang mga mukha nila. Nakatayo sa taas, walang nakakakita sa kanilang pag-iral. Ang mga tao sa hagdan ng bato ay parang mga langgam, hindi karapat-dapat sa kanilang pakikiramay. Napabigatan ni Nanwaiso, sa wakas ay umakyat si Chinyu sa tuktok ng hagdan ng bato noong ika-28 araw. Mayroong isang hindi kapani-pani walang kahangahangang pintuang bato sa tuktok ng mga hagdan ng bato. Isang napakalaking salita, yan, ang nakaukit sa tarangkahan. Ang mga ulap at ambon ay lumulutang sa paligid ng pasukan. Kamukha ito ng pasukan sa Asgard. Dalawang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang damit ang nakatingin sa mga tao. Nakaakyat na rin ako sa wakas. Si Nanwaiso ay mukhang pagod na pagod. Nagkunwaring pagod din si Chinyu at sinabing, tama. Ituturing tayong mga miyembro ng pamilya yan sa hinaharap. Habang nag-uusap, naglakad silang dalawa pasulong. Pagdating nila sa tarangkahang bato, kinulong ni Nanwaiso ang kanyang mga kamay at sinabi, pagbati sa dalawang nakatatanda. Tinulyapan ng dalawang matatandang lalaki sina Chinyu at Nanwaiso at mabilis na nakalkula ang kanilang oras para umakyat sa hagdan ng bato. 28 araw, halos hindi kwalipikado, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Tuwang-tuwa si Nanwaiso. Hindi maipaliwanag ang excitement sa mukha niya. Patuloy niyang hinihima si Chinyu gamit ang kanyang kamay at bamulong, may pagkakataon. Papasok tayo sa pamilya yan. Ads by Pop Future. Si Chinyu, gayunpaman, ay medyo kinakabahan. Natatakot siyang may mapansin ang dalawang matatandang lalaki na kakaiba. Natatakot din siya na maitaboy siya dahil sa itsura niya. Anong pangalan mo? Tumingin ang isa sa matatandang lalaki kay Nanwaiso. Ang pangalan ko ay Nanwaiso. Mabilis na sabi ni Nanwaiso. Pwede ka nang pumasok. Ikinaway ng matandang lalaki ang kanyang kamay. Agad na natuwa si Nanwaiso. Habang naglalakad siya, kumaway siya kay Chinyu at sinabing, hihintayin kita sa loob. Walang sinabi si Chinyu. Kinakabahan siyang tumingin sa dalawang matatandang lalaki, naghihintay na magpatuloy ang mga ito. Anong pangalan mo? Tanong ng matanda. Chinyan? Sabi ni Chinyu. Nagkatinginan ang dalawang matatandang lalaki, nakasimangot, at bamulong, bagaman ang taong ito ay umakyat sa hagdan ng bato. Hindi ba masyadong pangit ang kanyang hitsura? Tama. Ang ganitong hitsura ay isang kahihiyan lamang sa aming pamilya yan, sabi ng isa pang matanda. Kung hindi, bigyan mo lang siya ng pera at tableta at hayaan siyang bumalik, nag-usap ang dalawa at sinabi. Bagamat napakahina nilang magsalita, maririnig pa rin sila ni Chinyu. Sumama ang pakiramdam niya sa kanyang puso at mabilis na sinabi, mga senior, bagaman pangit ako, noon pa man ay gusto kong makapasok sa pamilya yan. Kung talagang mahirap, maaari mo akong ilagay sa isang lugar kung saan walang makakakita sa akin. Nagkatinginan ng dalawang matanda na parang tinitimbang ang sitwasyon. Hindi naging madali para sa kanya ang umakyat, ngunit ang kanyang mukha ay masyadong pangit. Mayroon bang lugar kung saan walang makakakita sa kanya? Let me think about this. Chuang Island is lax guards. Kung hindi, hinayaan natin siyang pumunta doon. Chuang Island. Ang isla sa harap ng tirahan ng ikatlong prinsesa. Tama. Gayunpaman, likas na masuwian ang ikatlong prinsesa. Kung makikita niya ang mukha na ito, natatakot akong magdusa ang binatang ito. Tuldok panipi. Malinaw na naririnig ni Chinyu ang kanilang pag-uusap, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano.
Tahimik lang siyang naghihintay. Chin kaya mo bang tiisin ang mga paghihirap? Tanong ng isa sa mga matatandang lalaki. Oo, kaya ko. Mabilis na tumango si Chinyu. Maaari kitang hayaang manatili sa pamilya yan, ngunit natatakot ako na kailangan mong tiisin ang sakit na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Mas mabuting pag-isipan mo. Itong mabuti, paalala sa kanya ng isa pang matandang lalaki. Mabilis na tumango si Chinyu at sinabing, tanging ang mga nagtitiis ng pinakamahihirap na paghihirap ang nagiging pinakakilalang tao. Nang marinig ang sagot ni Chinyu, nagtawanan ang dalawang matatandang lalaki. Okay, pagkatapos ay maaari kang pumunta sa Shuang Island. Maaari kang pumasok ngayon. May magdadala sa iyo sa isla mamaya. Ikinaway ng dalawang matanda. Ang kanilang mga kamay. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa at mabilis na humakbang papasok. Matapos madaanan ang tarangkahang bato, nakarating sila sa pamilya yan. Ang pamilyang yan ay talagang katulad ni Asgard. Ang mga ulap at ambon ay nananatili sa lahat ng dako. Sa mga ulap at ambon, tila mayroong hindi kapani-paniwalang kamangha-manghang tanawin. Ang mga bundok, ilog, bulaklak, at ibon ay makikita. Sa lahat ng dako, Chin Kinawian ni Nanwaiso si Chinyu at tuwang-tuwang tumakbo papunta sa kanya. Chin sa wakas ay nakapasok ka na. Tinakot mo ako hanggang ngayon. Akala ko hindi ka makakapasok. Tinapik ni Nanwaiso ang kanyang dibdib. At sinabi, maswerte akong makapasok, nakangiting sabi ni Chinyu. Buti naman at nakapasok ka, natatawang sabi ni Nanwaiso. Nga pala, ano ang inayos nila para sa iyo? Parang Shuang Island, sabi ni Chinyu. Shuang Island. Nang marinig ito, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Nanwaiso. Hindi magandang lugar iyon, bumantong hininga siya at sinabi. Hindi lamang ang mga kondisyon ay malupit, at ito ay nasa harap mismo ng tirahan ng ikatlong prinsesa. Tuldok panipi. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabi din ng dalawang matandang senior na mahirap sa isla ng Shuang. Ano nga ba ang mahirap doon? Ibinuka ni Nanwaiso ang kanyang bibig ngunit pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, malalaman mo pagdating mo doon. Ang mga kondisyon ay malupit. At ang ikatlong prinsesa ay baluktot. Buntong hininga. Walang pakialam si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang banal na karne, dugo ng dragon, at karne ng dragon sa kanyang mga kamay. Tila ay sapat na para sa kanyang paglilinang. Kuya Chin, kung hindi dahil sa iyo, natatakot akong namatay na ako sa hagdan ng bato. Aalalahanan ko ang iyong kabaitan. Magpakailanman at hinding-hindi ito makakalimutan sa buhay na ito. Itinaas ni Nanwaiso ang kanyang mga kamay kay Chinyu. Wala lang, nakangiting sabi ni Chinyu. Hindi mo kailangang maging magalang. Habang nag-uusap sila, dalawang magsasaka ang lumakad mula sa hindi kalayuan. Ang kanilang mga damit ay may nakasulat na salitang, yan. Tinulyapan sila ni Chinyu at natuklasan na pareho silang advanced stage reversion void cultivator. Gaya ng inaasahan, kahit na ang pinakamababang antas ng mga magsasaka sa pamilyang yan ay napakadaughty. Tinala ng dalawang magsasaka si Nanwaiso at umalis. Tila nag-aayos sila ng lugar na pupuntahan niya. Si Chinyu ay patuloy na naghihintay doon. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay dumating ang isang magsasaka. Ang magsasaka na ito ay tila nasa matinding kahirapan. Ang kanyang panloob na chi ay hindi malakas, at ang kanyang mukha ay mukhang marami na siyang pinagdaanan. Ikaw ba si Chin ang pupunta sa Shuang Island? Tanong ng magsasaka. 1,909 na pagpasok sa pamilyang yan. Ang magsasaka na ito ay mukhang ganap na kakaiba sa ibang mga magsasaka ngayon. Ang ibang mga magsasaka ay mukhang nagmula sa mga marangal na pamilya at nakasuot ng marangal. Gayunpaman, ang magsasaka sa kanyang harapan ay nagmistulang pulubi sa punit-punit na damit. Oo, ako nga. Tumango si Chinyu at walang iniisip na sinabi. Ma'am, sagot ng lalaki. Let's go. Dadalhin kita sa Shuang Island. Hindi na nagsalita si Chinyu at agad na sumunod sa kanya, naghahanda na pumunta sa Shuang Island.
Ang pamilya yan ay napakalaki na lampas sa imahinasyon. Hindi makikita ng isa ang katapusan ng pamilya. Ang buong pamilya ng yan ay parang isang mundo, at sa kanyang mundo, nahahati ito sa hindi mabilang na mga lungsod. Si Chinyu ay hindi nang ahas na makaligtaan ang isang lugar, at ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin sa paligid. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ilabas ang kanyang banal na pakiramdam. Ito ay sa pamilya yan, pagkatapos ng lahat. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga matandang halimaw ang nagtatago dito? By the way, Senior, anong klaseng lugar itong Zaihunag Island? Tanong ni Chinyu. Lumingon ang kabilang partido at sumulyap kay Chinyu. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, hindi nakakagulat na pinaponte ka nila sa Shuang Island. Sa iyong hitsura, maaari ka lamang pumunta sa Shuang Island. Si Chinyu ay labis na hindi nasisiyahan. Di man ito. Nangangahulugan ba ang pagiging pangit na dapat akong diskriminasyon? Buntong hininga. Mas mabuting iwan ang pamilya yan kaysa pumunta sa Shuang Island. Ang mga kondisyon ay hindi ka pani-paniwalang malupit doon, patuloy niya. Bakit mo naman nasabi? Patuloy na tanong ni Chinyu. Sinabi ng kabilang partido sa malalim na boses, ang Shuang Island ay isang nakabukod na isla na nakabitin sa himpapawid. Sinasabi ng chismis na ang isang kakilakilabot na pag-iral ay pinigilan sa ilalim ng isla. Sa makatuwid, wala kang makikita sa isla ng Shuang. May mga nag-iisa lamang na mga bato. Kung tungkol sa espiritual na enerhiya, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Mayroong walang katapusang dark energy doon. Dark energy. Si Chinyu ay natigilan sandali, at pagkatapos ay tuwang-tuwa. Ito ay talagang isang napakahirap na kondisyon para sa iba, ngunit para kay Chinyu, isa lamang itong malaking pagpapala. Bakit ka masaya? Napansin ng cultivator ang kakaibang tugon ni Chinyu at sumimangot. Mabilis na umiling si Chinyu at sinabing, hindi, gusto ko lang ng kapayapaan at katahimikan. Mayroon akong isang solong personalidad. Tumango ang kabilang partido at nagpatuloy, ang pinaka-nakakatakot na tao sa isla ng Shuang ay ang pangatlong prinsesa. Ang ikatlong prinsesa ay masuween. At malupit, minsan siyang nagpalaki ng malaking bilang ng mga makasalanan sa isla ng Shuang para paglaruan niya. Sa iyong hitsura, tiyak na. Paglaruan ka niya kapag pumunta ka sa Shuang Island. Sa oras na iyon, ito ay magiging dobleng pagpapahirap sa isip at pisikal. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba, lalo pang na-curious tungkol sa ikatlong prinsesa ngayon. Sino ba talaga itong pangatlong prinsesa? Si Chinyu ay nalilito. Siya ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan. Ano pa kaya siya? Sabi ng kabilang partido sa hindi kaaya-ayang tono. Sa pagbanggit ng ikatlong prinsesa, medyo naging hindi natural ang ekspresyon nito na para bang pinahirapan siya nito noon. Hindi natakot si Chinyu. Hanggat hindi niya inilantad ang kanyang pagkatao, walang hindi niya matiis. Nga pala, Senior, may isa pa. Nasaan si Yan Ruozo? Tanong ni Chinyu. Hindi mo maaaring tawagin ang santo sa kanyang pangalan dito, ang kabilang partido ay natigilan, nakasimangot, at sinabi. Gumuso si Chinyu. Di man ito. Ang pamilya yan ay talagang maraming tuntunin. So, nasaan ang santo? Patuloy na tanong ni Chinyu. Ang Saintes ay nasa Mount Donghuang, ang kabaligtaran ng direksyon ng Shuang Island, sabi ng kabilang partido. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng masamang pakiramdam si Chinyu. Di man. Maaaring tumagal ng ilang araw bago makarating sa Mount Donghuang mula sa Shuang Island. Sa panahong iyon, magiging mahirap para kay Chinyu na umalis sa isla ng Shuang. Kung ganoon, hindi ko makikita si Yan, ang santo, sabi ni Chinyu. Bakit mo gustong makita ang santo? Gusto mo bang takutin ang santo sa itsura mo? Nagtawanan ang kabilang partido. Pinandilatan siya ni Chinyu at sinabing, Senior, nirerespeto kita at tinatawag kitang Senior. Pero 3 beses mo nang minamaliit ang hitsura ko. Tandang padamdam panipi. Hahaha. Hindi napigilan ng kabilang partido ang tumawa. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, sige. Ipinapangako kung hindi ko na uulitin iyon. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata sa kanya, naghihintay na magpatuloy siya.
Hindi ganap na imposible para sa iyo na makita ang Saintes. Ang Saintes ay nakapunta na sa Shuang Island dati, patuloy niya. Kailan iyon? Mabilis na tanong ni Chin Yu. Kilala mo si Shiyu mula sa pamilyang Si, di ba? Nakangiting tanong niya. Nang banggitin niya si Shiyu, medyo naging hindi natural ang ekspresyon ni Chin Yu. Oo, sabi niya. Siya ang sikat na banal na anak ng pamilyang Si. Marami na akong narinig tungkol sa kanya. Kung gayon alam mo na si Shiyu ay may magulong katawan, di ba? Bukod sa espiritual na enerhiya, ang magulong katawan ay nangangailangan din ng madilim na enerhiya upang linangin, nakaangiting sabi niya. Noon, nang pumunta si Shiyu sa isla ng Shuang para mag-retreat ng ilang panahon, sinasamahan siya ng santo. Nagbago ang ekspresyon ni Chin Yu, at sinabi niya na may malamig na mukha, si Shiyu ang sinasamahan ng santo. Silang dalawa lang. Oo, silang dalawa lang, patuloy niya. Lalong naging hindi natural ang ekspresyon ni Chin Yu. Malungkot ang kanyang mukha, at hindi niya maiwasang maglabas ng bakas ng pagpatay na layunin. Ano? Hinahangaan mo ba ang santo? Natatawang sabi ng magsasaka. Pinigilan ni Chin Yu ang kanyang sama ng loob, tumango, at sinabi. Oo, gusto ko. Hahaha. Karamihan sa pamilya yan ay humahanga sa Saintes. Siya ay maamo at hindi kailanman mayabang dahil sa kanyang talento. Siya rin ay napakaganda. Tinong hindi haanga sa kanya. May damdaming sabi ng magsasaka. Ito ay totoo. Noong sila ay nasa Earth pa, si Yan Rozo ay medyo banayad sa mga tao at hindi kailanman naging mayabang. Paano nakipag-ugnay ang Saintes kay Shiyu at pumunta pa siya sa Shuang Island kasama niya? Galit na sabi ni Chin Yu. Ito ay dapat na ayos ng ulo ng pamilya yan, buntong hininga ang magsasaka. Tinatawag itong force majeure. Nang marinig ito, medyo gumaan ang pakiramdam ni Chin Yu. Madalas bang darating si Shiyu? Naguguluhan si Chin Yu. Hindi. Bihira siyang pumunta sa Shuang Island, sabi ng magsasaka. Ma'am, tugon ni Chin Yu at hindi na nagsalita pa. Nagsimula siyang magplano kung paano makarating sa Mount Donghuang. Naglakad ang dalawa ng 2 araw bago sila tuluyang nakarating sa kalapit na isla ng Shuang. Habang papalapit sila sa isla ng Shuana, nagiging mas payat ang espiritual na enerhiya. Nagsimula ring maglaho ang nakapaligid na mga luntiang bundok at ilog. Na tila naging taglamig ang tagsibol. Sa abot ng paningin ng mga mata, sa kawalan na malayo sa pamilya yan, isang nakabukod na isla ang lumulutang sa hangin. Ang nakabukod na isla na ito ay Shuang Island. Isang maliit na palasyo ang nasa tabi mismo ng Shuang Island. Ito ay abala, at ang kilalang-kilalang ikatlong prinsesa ay nanirahan dito. Nasa harapan natin ang isla ng Shuang, itinuro ng magsasaka ang isla at sinabi. Pumunta ka mag-isa, sabi niya. Hindi kita sasamahan. Bakit? Naguguluhan si Chin Yu at nagtanong. Ayokong makita muli ang ikatlong prinsesa, ngumuso siya at sinabi. Hindi ito masyadong inisip ni Chin Yu, ngunit nagtatakang nagtanong, ang kapaligiran dito ay hindi maganda. Bakit pinili ng ikatlong prinsesa na manirahan dito? Sino ang gustong manirahan dito? Ang ikatlong prinsesa ay pinarurusahan lamang at naninirahan dito, sabi ng magsasaka. 1,910 ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan. Ma'am, tumugon si Chin Yu at hindi na nagtanong pa. Sa madaling salita, kailangan kong manatili ng matagal sa isla ng Zihinag. Tanong ni Chin Yu. Tama. Pero huwag kang masyadong madepress. Bibigyan ka pa ng pamilya yan ng mga halamang gamot dahil sa malupit na kapaligiran sa isla. Pwede mo pang sabihin ang mga kondisyon mo. Hanggat hindi masyado, papayag ang pamilya yan, sabi ng magsasaka. Paulit-ulit na tumango si Chin Yu. Mukhang maganda ang pakikitungo ng pamilya yan sa kanilang mga tao. Sila ay malupit lamang sa mga tagalabas. Sige. Pinaalis na kita dito. Mag-isa ka na ngayon. Ikinaway ng magsasaka ang kanyang kamay at mabilis na umalis sa lugar ng hindi lumilingon. Tuldok. Pagkaalis niya, hindi nag-aksaya ng oras si Chin Yu at agad na tumuntong sa Shuang Island. Tulad ng sinabi ng magsasaka, ang Shuang Island ay isang tigang na lupain. Walang iba kundi mga bato.
Walang laman at napakadilim ang paligid, at bigla siyang naramdaman ng kalungkutan. Huminga ng malalim si Chinyu at ibinoko ang kanyang mga kamay, naramdaman ang madilim na enerhiya sa paligid niya. Ang madilim na enerhiya dito ay medyo siksik. Ito ay isang perpektong lugar upang linangin. Para sa iba, ang lugar na ito ay impyerno. Ngunit para kay Chinyu, para itong langit. Hindi na natatakot si Chinyu sa tinatawag na kalungkutan. Sanay na siyang mag-isa simula pa noong bata pa siya. Para sa ikatlong prinsesa, si Chinyu ay hindi nag-alala. Siya ay isang maliit na babae. Kahit na siya ay isang pervert, gaano siya ka-pervert? Kapag may pagkakataon, kailangan kong mag-isip ng paraan para makilala si Yanrozo, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa orihinal, ang intensyon ni Chinyu na pumasok sa pamilyang yan ay para lang makita si Yanrozo. Pero ngayon, iba na. Sa isla ng Shuang, maaaring magtanim dito si Chinyu. Ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagsimulang sumipsip ng madilim na enerhiya mula sa paligid. Ang mga patak ng madilim na enerhiya ay pumupuno sa katawan ni Chinyu nang walang katapusan, halos walang anumang pagkonsumo. Paminsan-minsan, isang malakas na ingay ang magmumula sa lumulutang na palasyo sa hindi kalayuan. Minsan, parang nagdaraos ng party. At, kung minsan, isang alon ng malahayop na dagandong ang sesabog. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay automatikong nasala ng mga tainga ni Chinyu. Ang kanyang isip ay kalmado na parang sumama sa Great Daw. Mga ad ng pop future. Si Chinyu ay nasa isang estado ng pagtatanim sa loob ng 3 araw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at muling maramdaman ang madilim na enerhiya sa kanyang paligid, nagulat siya nang makitang hindi ito nababawasan. Ano nga ba ang pinipigilan ng isla ng Shuang na ito? Ang madilim na enerhiya ay nakakatakot. Bahagyang kumunot ang noo ni Chinyu sa gulat. Sa Golden Age, karamihan sa madilim na enerhiya ay nilamon. Bihira na makakita ng ganoong lawak ng dark energy maliban sa Big Graves of Immortal Emperor o sa mga sangtim ng Tribulation Stage na mahusay na magsasaka. Maaaring ang isang Immortal Emperor ay pinigilan sa ilalim ng islang ito. O isang Tribulation Stage na dakilang cultivator. Napaisip si Chinyu sa sarili. Sa kasong iyon, ito ay magiging masyadong nakakatakot. Kalimutan mo na ito. Huwag na nating pakialaman iyon. Sa halip na hayaan si Shishio na samantalahin, mas mabuting gawin ko ito, pag-ungol ni Chinyu. Pumikit siya at nagplanong ipagpatuloy ang paglilinang. Sa sandaling ito, sunod-sunod na nakakatakot na tunog ang sumabog mula sa palasyo sa hindi kalayuan. Makapal na usok ang lumabas sa palasyo, at nagsimulang gumuho ang palasyo. Sumimangot si Chinyu at nagmamadaling tumayo. Tumingin siya sa direksyon ng palasyo. Sa sandaling ito, 12 ng mga tao ang bumaril mula sa palasyo at dumiretso sa Shuang Island. Ang kanilang panloob na chi ay hindi kapani-pani walang siksik, at lahat sila ay bumubuo ng isang bilog. Isang batang babae ang nasa bilog. Ang batang babae na ito ay nagbihis sa napakaganda at cute na paraan. Hindi tugmasa. Itsura niya ang galit at hindi mapigil na ekspresyon ng mukha niya. Ang grupo ng mga tao ay dumiretso sa Shuang Island. Ilang sandali lang ay nakarating na sila sa Shuang Island. Kumunot ang noo ni Chinyu. Sinulyapan niya ang babae at mahinang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, ang babaeng iyon ay dapat ang ikatlong prinsesa ng pamilya yan. Napapaligiran siya ng mga magsasaka. Pagtingin ng malapitan, may kasama pa nga siyang 3 semi-saints. Ang semi-saint ay madaling makuha gaya ng inaasahan ng pamilya yan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi niya pinansin ang mga taong ito. Naka-crossleg lang siya sa lupa na bahagyang nakapikit. Di man itong sirang palasyo. Nagmura ang ikatlong prinsesa. Hinawakan niya ang ilaw sa kanyang kamay at pinasabog ito sa direksyon ng palasyo. Sa ilalim ng sinag ng liwanag, ang palasyo ay naging mga guho. Bilisan mo at kuhan mo ako ng bago. Sigaw ng pangatlong prinsesa. Oo, pangatlong prinsesa. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay hindi naglakas loob na magsalita at mabilis na sumang-ayon. May bagong dating ba sa Shuang Island? Hindi nagtagal, napansin ng pangatlong prinsesa si Chinyu, na naka-cross-legged.
Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, mabilis siyang nakarating sa harap ni Chinyu. Ang grupo ng mga tao sa paligid niya ay hindi nang ahas na mag-antala at nagmamadaling sumunod sa kanya. Ang kalahating-kalahating prinsesa ay yumuko sa kanyang katawan at maingat na pinalaki si Chinyu. Puno ng curiosity ang mga mata niya. Paf! Sa sumunod na segundo, humagalpak ng tawa ang ikatlong prinsesa. Tingnan mo, may pangit na halimaw dito sa pagkakataong ito. Oh Diyos ko, napakakulit niya. Hinawakan ng ikatlong prinsesa ang tiyan niya at tumawa. Nang malakas, walang lakas ng loob na magsalita ang mga taong nakapaligid sa kanya at panay ang tawa. F6. I think nililigawan mo si kamatayan. Ang pangatlong prinsesa, na kanina pa tumatawa, biglang hinampas ng welga ang isang magsasaka. Ang hampas na ito ay direktang nabasag ang kanyang cheekbone, at bumulwak ang dugo. Nagpapanggap ka ba na tumatawa? Fine. Tapos gagawin kitang kasing pangit niya. Walang pakialam ang ikatlong prinsesa sa kanyang sakit. Inabot niya ito at hinaplos ang mukha niya, na durog ang buto niya. Maging si Chinyu ay hindi napigil ang sumimangot sa gayong malupit na pamamaraan. Ma'am, parang ang pangit niya, sabi ng ikatlong prinsesa sa sarili habang hinihimas ang baba. Pagkatapos ay lumingon siya, tumingin kay Chinyu, at bangulong, hoy, bakit ang pangit mo? Paano ka lumaki? Hindi ka ba nag-evolve ng maayos? Si Chinyu ay hindi nagalit sa kanyang ngunit ngumiti at sinabing, ipinanganak ako nito, ngunit sa palagay ko ay hindi malaking bagay na magmukhang pangit. Mas nakakatakot ang magkaroon ng pangit na puso. Anong pangit na puso? Bilisan mo at buksan mo ang dibdib niya para makita ko. Tuwang-tuwang sabi ng ikatlong prinsesa. Kumunat ang noo ni Chinyu. Tumayo siya, yumoko, at sinabi, pagbati, ikatlong prinsesa. Kung gusto mong makita kung gaano kapangit ang isang puso, iminumungkahi kong buksan mo ang iyong dibdib. Nakakapangahas. How dare you disrespect third princess? Ang mga tao ng ikatlong prinsesa ay agad na sumugod at pinalibutan si Chinyu. Ang pangatlong prinsesa ay natauhan kay Chinyu at sinabing, ang pangit mo. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ako. Hindi. Ayoko, sabi ni Chinyu habang nakayuko. Bakit hindi ako magpaplastikan para sa iyo? Pinaikit ng pangatlong prinsesa ang kanyang mga mata at sinabing, nakakainis talaga ang mukha mo. Pagkatapos sabihin iyon, ang ikatlong prinsesa ay lumapit kay Chinyu ang kanyang palad ay nagbuga ng nakakatakot na ningning, at itinutok niya ito sa mukha ni Chinyu. Ang ningning ay tumama sa mukha ni Chinyu, at ang dugo ay bumulwak.